Good morning! Oh, Happy New Year to everyone! Andito ngayon ako sa Mission House sa Okasaki. And by the way, of course, alam niyo namang ito ay recorded. So, pasensya na at hindi tayo nagkaroon ng chance na makita ko kayo online dahil at least nakita niyo ako, okay na yun. Anyway, Saturday ngayon at of course, Sunday ngayon dyan, nag-celebrate tayo ng rest day natin sa Diyos. Binigay ng Lord sa atin ng 7 days at least yung 1 day ay ibalik natin sa Kanya. Amen? So, excited ako for this year dahil naniniwala ko na marami tayong mga prayers sa past. I mean, mga dinedesire, mga gustong mangyari sa nakaraan. Maaring ang ilan doon, ang marami ay hindi nagkaroon ng fulfillment. And I believe that this year ay sasamahan tayo ng Diyos na ma-fulfill lahat ng mga prayers natin. Of course, yung mga panalangin natin according to His will. Kaya nga, dapat makita natin, malaman natin ano yung panalangin na ayon doon sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko, this year ay i-fulfill ng Lord. 2015 is the fulfillment of our prayers, yung mga desire natin, yung mga gusto natin mangyari sa past na maaring hindi nagkaroon ng pagsasakatuparan. Naniniwala ko na itong year na to ay magkakaroon tayo bibigyan tayo ng Lord i-align ng Lord yung ating kagustuhan doon sa kalooban niya o sa kagustuhan niya. Ulitin ko, mahalaga yung 2015 dahil ito yung magdetermine ng ating destiny sa mga susunod na taon. Ulitin ko pong uli, para sa ating lahat, mahalagang 2015 dahil ito ang magbibigay sa atin ng concrete direction para ma-fulfill natin yung destiny natin sa mga susunod pang taon. So initially, itong 2015 dapat may adjust natin yung will natin sa will ng Lord, may align natin yung ating kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos. At the same time, yung mga desire natin ay kung ano yung desire ng Lord sa buhay natin. So paano natin malalaman ito? Ito yung pag-aaralan natin. Ito yung gusto kong ibahagi sa araw na to. Kaya mahalagang mahalaga na ibigay natin yung buong puso natin, buksan natin ang buong isip natin, at huwag tayo mag-entertain ng kahit na anong mga bagay sa ating nakaraan o sa kaninang nangyari. I believe kung ano man yung mga bagay na nangyari, mga negative na nangyari kahapon, last week, last year, hanggang kanina, sa araw na to, dinesign ng Diyos na makasama ka ngayon, makaupo ka ngayon dyan, at marinig natin kung ano yung mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Shall we pray? Let us bow our heads and let us pray. Father God, we thank you for this afternoon, Lord, sa lahat ng iyong mga inaring anak, o Diyos. Sa mga tinawag mo at pinili mo, Panginoon, na marinig ang mensahe mo sa hapong ito. Salamat po sa iyong mga anak, sa St. Maya Church, Lord, sa mga sandaling ito. Maraming salamat dahil alam namin na walang distansya sa panalangin. Sa presensya mo, o Diyos, na aming pinagtitiwalaan na malayang dadaloy at kikilos sa lahat ng aming mga pangangailangan na magbibigay, Panginoon, ng katuparan sa lahat ng aming mga panalangin. Maraming salamat lalo na sa iyong salita na aming mapapakinggan sa hapong ito. Salamat po sa malayang pagkilos, pagdaloy mo sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samo at dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay. Alam ko na maraming mga tao ngayon na nagsiset up sila. I mean, ina-arrange nila ano ba yung mga dapat nilang gagawin sa taong ito, ano yung mga magiging priorities nila. Ganon din ba kayo? Yun nga lang minsan, lalo na sa inyong mga kababaihan, no? Yung susuot lang na damit, no? Iisipin na natin, ano ba yung kulay, ano ba yung teterno natin. So, kahit yung mga simpleng bagay ay meron tayong mga tinatawag na pinaprioritize. So, mas higit, I believe, mas lalo na yung patungkol sa ating tinatawag na buhay.
So, kung babalikan natin yung Matthew chapter 6, okay, I remember the first time that I shared with you ay yung tinatawag nating yung top priorities ng Diyos na dapat na makuha ng tao. At ito yung makita natin sa Matthew chapter 6 verse 33. Remember that? The first time that I shared with you the Word of God sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 33, na sinabi ni Jesus na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? So, prior to that, ay gusto kong banggitin din yung sinasabi sa Matthew chapter 6, yung prayer, yung tanging panalangin na sinabi sa Bible na itinuro mismo ng ating Panginoong Jesus. Okay, let us go to these verses in Matthew chapter 6, beginning from verse 9. From verse 9. Babasahin ko sa Tagalog. Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Okay, alam natin itong prayer na to, no? Verse 10, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo po sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kalulhatian, magpakailan paman. Siya nawa. Okay, itong prayer na to ay itinuro mismo ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples. Sabi niya sa wikang Ingles, when you pray, say. Sabi niya, when you pray, say. So, mahalaga na binibigkas natin kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. According to the word, sabi ng Bible, sabi ni Jesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ano man ang ating sinasabi, lumalabas sa ating mga labi, ito yung laman ng ating puso. Lumalabas ang puso, laman ng ating puso. Okay? Hindi mo mapasisinungalingan ito. Kung ano yung lumalabas sa labi natin, ito lang yung laman ng ating puso. Kaya, mahalaga na binaverbalize natin yung mga bagay na inilalagay ng Diyos sa ating buhay. Kaya mahalaga na alam natin kung paano tayo mananalangin ng tama. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Meron bang mga panalangin na hindi tama? So, kung mananalangin lang din tayo, edi kunin na natin at gayahin natin at magkaroon tayo ng tamang katuruan doon sa mismong panalangin na itinuro mismo ng ating Panginoong Jesus. Dahil naniniwala tayo, right? Na yung panalangin, ang simple na kahulugan nito ay pakikipagtipan o pakikipagtalastasan, pakikipag-usap natin sa Diyos. So wala nang ibang pinakamahalagang bagay sa relasyon kundi ang komunikasyon. Ulitin ko. Sa relationship, mahalaga yung apat na bagay. Kahit sa anong relasyon. Mag-asawa, magkaibigan, magka-workmate, magkamag-anak, so, pamilya, sa kahit anong relationship, sa magkapatid sa Panginoon, mahalaga yung tinatawag nating pag-ibig, of course. Amen? Kung walang pag-ibig, walang commitment. Right? So, yung love, yung commitment, yung tinatawag nating communication, yung pinag-usapan natin today. Communication, commitment, charity o your love, at yung huli ay yung forgiveness. Okay? Kung wala yung apat na to, ano huli? Yung apat na foundations ng relationship, yung love, yung commitment, yung communication, at yung forgiveness. So kung wala yung apat na yon, ay hindi magmamaterialize yung tinatawag nating relationship. So lahat ng relationship, darating ang time, kapag ikaw ay related, kapag ikaw ay connected sa kahit kanino, darating ang time posible na magkaroon ka ng tinatawag na friction.
Kung malayo kayo sa isa't isa, hindi magkakaroon ng friction. Right? Pero pag lagi kayo magkakasama, o magkasama kayo palagi, for sure, darating ang time na pwede magkaroon ng friction sa relationship. Kaya mahalagang-mahalaga yung forgiveness. Of course, yung trust ay napaka-importante din. Yung pagtitiwala. Kasi kahit na nandun na ang lahat, pero kung wala yung pagtitiwala mo, actually yung pagtitiwala ay nabibuild doon sa tinatawag nating intimacy. Yung pagkikipag-isa, pagkikipagtipan natin. Pag lagi kayong magkasama, nakikilala mo ng gusto, nalalaman mo ng gusto, at nauunawaan mo kung anong damdamin niya. Same thing sa ating Diyos. Kung lagi tayong intact sa Diyos, lagi tayong related, connected sa Kanya, madaling mabuild yung tinatawag na pagtitiwala. Actually, doon ang galing doon ang galing yung ating pananampalataya. Yung pananampalataya natin ay magbubunga ng pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya yung mga taong naniniwala sa Diyos, pero hindi nagtitiwala sa Diyos, malaki ang kaibahan nito. Okay? Anong ibig sabihin? Yung mga taong naniniwala na may Diyos, hindi ibig sabihin na nagtitiwala sila sa Diyos. Para sabihing nagtitiwala ka sa Diyos, kinakailangan bukas ang buhay mo, buo ang buhay mo, na ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng iyong mga priorities, lahat ng desisyon mo sa buhay, lahat ng anong pwedeng mangyari sa future. Okay? Alos lahat naman ng tao ay may kinikilalang Diyos at naniniwala sila na mayroong Diyos. Pero hindi lahat ng taong naniniwala na may Diyos ay nagtitiwala sa ating Diyos. Kaya mahalagang-mahalaga na mabuild sa atin yung ating pananampalataya. At ang sabi ng Word of God, faith comes after hearing, and hearing by the Word of God. So kung wala tayong naririnig, hindi mabibuild yung faith natin. Kung wala tayong naririnig na salita ng Diyos, hindi mabibuild, hindi titibay yung tinatawag nating pananampalataya. At the end of the day, mahirapan tayong magtiwala sa Diyos. Right? Kaya sabi ng Word of God, huwag kang magtiwala sa sarili mong kakayanan. Manangan ka sa kakayanan ng Diyos. Dahil siya ang may hawak ng lahat, alam niya ang lahat, kontrolado niya ang lahat. Kaya importante na alam natin kung paano itinuro ng ating Panginoong Hesus yung panalangin na dapat ipanalangin ng tao habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Again, sabi ni Jesus, when you pray, say, sabihin mo, i-verbalize mo. Why? Kasi ang manifestation, yung pagsasakatuparan ng mga bagay na nakikita natin sa ating kapaligiran, ito ay produkto ng salita. Ulitin ko. Yung salita ng tao o lahat ng salita na lumalabas sa labi ng sinuman, ito ay galing sa kanyang kaisipan. Hello? Nakuha niyo po ba? For example, ito pong salita ng Diyos. Yung salita po ng Diyos ay salita mismo na galing sa kaisipan ng Diyos. Ibig sabihin, kapag tinatanggap natin ang salita ng Diyos, tinatanggap din natin kung ano yung ideya, kung ano yung pag-iisip, ano yung panukala, ano yung kagustuhan ng Diyos. Amen? Sa buhay natin. Kung wino-welcome natin ang salita ng Diyos, ibig sabihin, tinatanggap natin, walang resistance, buong-buo natin tinatanggap sa puso natin, yung salita niya, ibig sabihin, pinagtitiwalaan natin. Nagtitiwala tayo sa kanyang salita, na ito ay mayroong bubuuin. Naniniwala ba tayo na ang Diyos ay kayang gumawa sa mga bagay na nasira, kaya niyang i-reconstruct, kaya niyang i-renovate, kaya niyang ayusin. Lahat ng mga bagay na nawala, kaya niyang i-restore, kaya niyang ipanumbalik. Lahat ng mga bagay na nasaktan, kaya niyang hilumin, kaya niyang ibalik lahat sa dati. Yung mga bagay na gusto ng Diyos para sa buhay natin. I believe may mga bagay sa past, sa nakaraan, na nag-cause para ma-hurt tayo, masaktan tayo, mag-fail tayo, mga desisyon na maaring hindi naka-inline o hindi nakapaloob doon sa kanyang salita, sa kanyang kalooban. At nangyari, dumating ang time, nag-fail tayo sa decision natin, and yet,
Ang Diyos, ang kanyang salita ay isang materyales para buuin muli. Okay? Again, ang sabi ko, yung word ng Lord ay katulad ito ng isang materyales na pwedeng magbuo sa mga bagay na nasira sa nakaraan. Pwedeng maghilom sa mga sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon. May mga nakaraan tayo na kahit minsan sa panaginip, bumabalik-balik ito. No? O kahit sa mga may nakita tayong sitwasyon, bumabalik-balik sa ating kaisipan, yung mga masasakit na nakaraan natin. I believe ang pwede lang umayos nito, ang pwede lang maghilom ng mga sugat sa nakaraan natin, ay walang iba kundi yung lumikha sa atin. At ito'y walang iba kundi ang Diyos. So ang Diyos hindi natin nakikita, pero meron siyang salita. Amen? Na itinuturo niya sa atin, katulad ng panalangin. Kaya sabi niya, when you pray, say. Importante na siya sabihin natin kapag nanalangin tayo, kasi ibinabalik natin yung salita ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Ganito ka-importante ang kanyang salita. Kaya nga, mahalaga na nakikinig tayo kasi ang pananampalataya ay mabibuild, maitatayo, titibay sa pamagitan ng pakinig natin. Ang sabi rin ng ating Panginoong Jesus, man shall not live by bread alone. Ang tao raw ay hindi mabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salita na namumutawi o lalabas sa kanyang labi o sa kanyang bibig. Amen? So, ang salita ng Diyos ay hindi lang siya basta titik o basta letra. Ito ay makapangyarihan. Ito ay buhay. Ito ay espiritu na nagbibigay buhay sa atin. Kung paano kailangan natin kumain para hindi tayo magutom at hindi tayo magkasakit sa physical na katawan natin. Maging healthy tayo. Much more yung salita ng Diyos. Meron tayong tinatawag na spiritual life. Pinag-usapan natin before. Di ba? Ang tao meron physical life, meron spiritual life. Pero sa mahabang panahon, sinanay lang natin na ma-feed, mapakain, masustain yung ating physical life. May spiritual life din tayo. After ng physical life natin, mag-end ito, ang sabi ng salita ng Diyos, kung paano ipinanganak tayo na hubad din daw tayo ang harap sa Diyos. Ibig sabihin, wala tayong madadala pagdating ng panahon na kinuha na tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya importante, ano lang pwede natin madala? Yung salita niya. Kaya may tinatawag na buhay na walang hanggan. Amen? So dito sa panalangin, ay makikita natin yung sa first line pa lang, ang sabi ni Jesus, when you pray, say, Our Father. Yung palang first line na yun, na naging traditional na itong panalangin na ito, alam na natin, pag pupunta tayo sa simbahan, no, binibigkas natin, pero hindi naging malalim sa atin at hindi naging makahulugan sa atin kung anong ibig sabihin ng bawat kataga o bawat phrases ng mga salita na ito. So, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, siya mismo nagturo, ang sabi niya, when you pray, say, Our Father. Why? Kasi, pag sinasabi natin, ibig sabihin, confident tayo. Right? Gusto ni Jesus na maging confident tayo, na sabihin, na sabi niya, kapag nanalangin kayo, ganito ang sasabihin ninyo. Ganito kayo dapat manalangin. Ama namin. Sabi niya, Our Father. Amen? Ibig sabihin, that time, napo-foresee niya, sinasabi niya, in the future, na hindi lang sa mga disciples niya, yung mga kaharap niya ng mga oras na yon, kundi sa lahat ng mga tao na makikipag-isa sa Kanya. Sa mga tao na magkakaroon ng connection sa ating Panginoong Jesus. Sa mga tao na magkakaroon ng pagtanggap, pananampalataya sa Kanyang salita. Sabi niya, when you pray, say, Our Father. Ibig sabihin, yung Father niya, yung personal Father niya, ang ating Ama sa langit, yung Kanyang Ama na nasa langit, sinasabi niya, siya ay Ama ninyo rin. Siya ay Tatay niyo rin. Yung Ama ko sa langit, ay Ama niyo rin. Kung kayo magkakaroon ng connection sa akin, kaya sabi niya sa John 14:6, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakaparoon sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito ay binigkas mismo ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga salita
Sa aklat ng 1:14-6, John 14 verse 6, this is a very famous and familiar verse sa marami sa atin. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. No one can come to my Father but by me. Amen? So, walang anumang organization, walang anumang religion na pwedeng mag-connect sa tao papunta sa God the Father, kundi sa pamagitan lang ng God the Son. Kaya, sa prayer pa lang, sinabi niya na, the very first line ng panalangin na gusto niya mabuild yung confidence, mabuild yung trust, mabuild yung faith ng mga tao sa kanyang Father. Sinabi niya sa prayer yung first word na Our Father. Ibig sabihin, gusto niya na kapag nanalangin tayo sa Diyos, meron tayong tinatawag na personal connection and personal relationship. This is the very and the most important thing kung ano man ang pwedeng mangyari sa atin bilang isang tao sa pagitan ng Diyos at sa tao, walang iba kundi yung magkaroon tayo ng confidence na kapag nanalangin tayo, alam natin na yung tinatawag natin ay hindi lang siya basta Diyos. Hindi lang siya basta Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya ay tatay mo din. Siya ay ama mo din. Lahat ng bagay, nakikita niya. Lahat ng nararamdaman mo ay nararamdaman niya. Yung nakaraan mo ay alam niya, yung pangkasalukuyan at yung darating pa. Pero bakit sinabi ni Jesus, when you pray, say. Kasi mahalaga na gusto ng Diyos makabuild ang tao ng relasyon sa Kanya. Ever since, ito ang binild ng Diyos sa tao. Makabuild siya ng relasyon. Hindi siya nag-build ng organization. Hindi siya nag-build ng kahit na anong samahan o pagtitipon. Ang kanyang binild ay relasyon. Ang pagtitipon ay resulta lamang ng mga taong nagkaroon ng connection at relationship. Pero once na yung relationship ay naunang nagkaroon ng tinatawag na covenant, katulad ng ginawa ng ating Diyos, nung lumikha siya ng tao, napunan niyo ba nung nilikha niya ang tao? Ang unang nilikha niya ay pamilya. Lalaki at babae. Pinag-isa niya ang lalaki at babae para maging isang pamilya. Nagkaroon sila ng anak. So makikita natin na kung meron mang pinaka-dapat i-treasure, dapat pagyamanin, dapat palakasin, ay walang iba kundi tinatawag na pamilya. Amen? Kaya, sa panalangin, kitang-kita natin na ito yung pinakaunang relationship na gusto ng Diyos na ma-restore sa tao na itinuro ng ating Panginoon Jesus. When you pray, say, Our Father. Yung tatay ni Jesus, yung ama natin sa langit, hindi lang natin siya pag tinawag ay Diyos na lumikha ng langit at lupa o Diyos na makapangyarihan. Siya rin ay Diyos na nagsasabi na ikaw ay aking anak at siya ay pwede nating tawaging ama. In a very personal way, we can call Him Abba Father. Amen? Itong isang mahalaga ngayon sa 2015, assure natin na tayo ay maging anak ng Diyos. At tawagin natin siyang Ama sa isang personal, makahulugang pagtawag. Hindi lang dahil tinuturo ng Biblia, kundi maranasan natin. Kapag tinawag natin siya, alam natin, napapakinggan niya ang ating mga panalangin. Alam natin na tutugunin niya. Hindi niya lang napapakinggan, kundi tutugunin niya rin ang ating mga panalangin. Dahil siya ay hindi lamang nating Diyos, siya rin ay ating Ama. Amen? At ang sabi ng Bible, yung Ama natin na nasa langit, ibig sabihin, napaka-makapangyarihan niya. Amen? Amen? Hello? Lahat ng bagay nandito sa lupa, lahat ng bagay nandito sa lupa ay kontrolado ng langit. Ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran, kung alam natin na tayo ay anak ng Diyos at anak tayo ng ating Ama sa langit, alam na alam natin na kontrolado niya ang lahat.
Hindi tayo dapat mabagabag, hindi tayo dapat mag-alala. Kaya, dito sa Matthew chapter 6, dito rin itinuro ng ating Panginoong Jesus. Lalo na sa verse 25, sabi niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay. Kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, o kahit na ang pangailangan ng inyong katawan, sabihin yung mga damit, kung ano ang inyong daramitin, hindi baga mahigit o mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit. Amen? So, pag tinuloy natin, makikita natin doon, sabi doon sa verse 26, basta nyo yung mga ibon, hindi sila naghahasik, hindi sila nagsisigapas, hindi sila nagtitipon man sa mga bangan, subalit sila'y pinakakakain ng inyong Ama. Amen? Pinapakain sila ng inyong Ama. So dito, binibigay na naman ng ating Panginoong Jesus, tinitiyak niya na yung Father niya, yung personal Father niya in heaven, ay pwede rin nating maging Ama kahit nandito pa lang tayo sa lupa. Hindi natin siya pwede maging Ama sa langit. Pagpunta natin sa langit, hello? Hindi pwede pagdating natin sa langit at tawagin natin siyang Father kung dito sa lupa hindi natin siya matawag. Hello, sabi ko baka magkaroon tayo ng culture shock. Hindi pwede pagdating natin doon, mahihiya tayong tawagin natin siyang Father. Dito pa lang sa lupa, gusto ni Jesus na sanayin na natin ang sarili natin. Right? Masanay na tayo na yung Diyos na hindi natin nakikita, pero buhay at alam natin makapangyarihan, yung salita niya na nagbibigay sa atin ng confidence na pwede natin siya tawaging Father. Pagdating natin sa eternity, amen? Kaya-kaya natin siyang tawaging Father. Hindi tayo mahihiya. Hello? Andiyan pa ba kayo? Okay, dito pa rin ako. Nasa first line pa lang tayo. Amen? Nakita niyo ba kung gaano kahalaga yung pinag-uusapan natin? For so many years, tinuro sa atin itong prayer na to. No? Pero posibleng maaring hindi natin masisisi rin yung mga ating mga magulang, ating mga lolo, mga lola, dahil nung itinuro nila sa atin ito sa isang traditional na paraan, maaring sila mismo din ay hindi nila personal na naranasan itong mga kataga, itong mga panalangin na itinuro ng ating Panginoong Jesus. And this time, kinaklaro sa atin ng ating Diyos kung sino siya at kung sino tayo sa Kanya. Kaya mahalagang mahalaga na when we pray, we can say, we can utter, pwede natin sabihin, My Father. Amen? My Father. Ito yung importante sa 2015. Alam natin kung sino tayo at alam natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. At kaya sabi ng verse 26, kung mamasdan nyo nga yung mga ibon, di sila nag-iipon, hindi sila nagsisigapas, hindi sila naghahasik, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-iipon ng anuman sa bangan. Buti iba sa atin, meron tayong bank account, di ba? Sa Japan, di pwedeng wala kang bank account, no? Kasi doon ibibigay yung yung sweldo natin, no? So ibig sabihin meron tayong posibleng naiipon. Kung wala man, at least nakapag-invest tayo doon sa mga loved ones natin. Pero sa susunod na mga araw, pag-uusapan din natin kung paano yung pag-i-invest. Dahil meron akong 5 babanggitin mamaya na importanteng paghaharian ng Diyos sa buhay natin. Kung babalikan natin, basahin ko muna ulit yung verse 27. At sabi sa verse 27, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Ibig sabihin, pwede bang madagdagan ng at least isang oras ang buhay ng tao? So, sabi ng Word of God, pag nababalisa tayo, pag nag-worry tayo, pag na-stress tayo, pag nadi-disappoint, nadi-discourage tayo, at may mga sitwasyon na nagmumukmok na tayo, no? Ang sabi ng Word of God, posibleng mabawasan yung buhay natin. Ibig sabihin, yung length ng ating buhay ay pwede palang mabawasan. No? Kapag lagi kang nag-worry, kapag lagi kang aburido sa buhay, lagi kang
Parang lahat ay yung mundo ay pasan mo o pasan ko ang daigdig, sabi nga ni Sharon. Pag lagi mo pasan yung daigdig, ay pwedeng unti-unti, siyempre mabigat, ano? Nabibigatan ka, unti-unti, bumababa ka, bababa ka sa lupa. Ibig sabihin, mababaon ka. Hindi pwedeng ganon. Make up your mind. Meron kang ama sa langit. Buhay siya. Siya ang may likha ng mundo. Kahit gaano kabigat yung paligid mo, kahit gaano kabigat, kalaki yung problema mo, siya sabi niya nga, yung bundok ay pwede mong paalisin, pwede mong utusan sa pamagitan ng panalangin. Amen? Sa pamagitan ng pananampalatayang may panalangin. Right? So, ganun ka makapangyarihan yung tatay natin, yung ama natin sa langit. Kung tayo ay connected. Sabi mo sa katabi mo, dapat connected ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo sa kaliwa, sa kanan, dapat connected ka. At sabi mo sa sarili mo, dapat lagi akong connected sa Diyos. Amen? So, pag nadidisconnect tayo, ito yung time na nadidisalign tayo at nadidisapprove sa will ng Diyos. Kaya mahirap ma-disalign yung pagka-disalign ng ating buhay sa Diyos ay produkto ito ng ating disconnection. Kaya kinakailangan i-maintain natin na lagi tayong connected sa Diyos. So 2015, mahalaga na ma-establish ang ating pananampalataya. At ito ay mangyayari lamang kapag tayo ay constantly connected sa ating Diyos. So pinangako ng ating Panginoong Yesus, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ang malaking problema, iniiwan natin siya. Tayo umiiwan sa Kanya. Kaya makita natin sarili natin na wala na pala tayong pupuntahan, malayong-malayo na pala tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya, kung babalikan natin yung prayer, sabi niya, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Definitely, kapag alam natin kung ano yung sino siya sa buhay natin, yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang pagiging provider, yung pagiging healer niya, yung lahat para sa buhay natin, in return, ang gagawin ng tao ay walang iba kundi ang bigyan siya ng karampatang pagsamba. Hello. Yung pagsamba sa Diyos. Ito yung pagbibigay natin ng gratitude. Hindi lamang dahil sa may ginagawa ang Diyos sa atin, kundi dahil sa yung buhay mismo natin ay galing sa Kanya. This alone will give us this passion to worship God. Yung alam natin na yung buhay na to ay galing sa Kanya. Ginamit lang yung magulang mo, kaya ka nabuo, kaya ka naging tao. Lahat na kung ano meron ka ngayon ay galing sa Kanya. Kaya walang dahilan para hindi mo siya bigyan ng pinakamataas na karangalan, pagsamba, pagsasalamat at papuri sa buhay mo. Amen? Kung nakakalimot ang tao sa Kanya, o maraming taong hindi nakapagbigay ng pasasalamat sa Diyos, isa lang ang dahilan. Maring ang taong ito ay disconnected pa sa Diyos. But if you are connected with God, alam mo kung sino ka, alam mo kung sino ang Diyos sa iyo. Normal, natural, sa buhay ng tao na sambahin ang Diyos sa buhay niya. Amen? Sambahin ang ngalan mo. Mahaba po yung topic ito. Minsan, pag-usapan natin yung second line, no? Dadaanan ko lang ngayon. Sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Let your kingdom come. Amen? Ito yung isa sa pinaka-team natin for this year. Let His kingdom come. Ano yung paghahari ng Diyos? Pag sinabing maghahari ang Diyos, ibig sabihin, gusto niya pagharian ng lahat ng aspeto ng buhay natin. Kung may mga bagay na naghahari pa sa past, kung may mga aspeto sa buhay natin ang naghahari pa ay yung ating galit, o maaring naghahari sa atin yung ating success, yung mga tagumpay sa buhay,
Hindi natin malimutan kung gaano tayo kagaling. No? Hello? May mga tao na kahit na hindi mo tanungin, sasabihin nila na ako ang ako lang. Ako lang ang may gawa niyan. Anyway, naniniwala ako na ito yung time na sa kahit na maliit na bagay ay marirecognize natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. As long na connected tayo sa Kanya. Amen? So yung paghahari niya, ibig sabihin, i-welcome natin siya. I-welcome natin siya sa lahat ng bahagi, lahat ng aspeto ng buhay natin, na siya ang maghari nito. Hindi na maghari ang galit, hindi na maghari ang failure, no? Yung deep hurts, yung malalim na sugat sa nakaraan, hanggat hindi natin sinusuko sa Diyos ang lahat-lahat sa buhay natin, mahirapan tayong sabihin yung panalangin na, let your kingdom come. Amen? So, bago siya tuluyang totohanang maghari sa buhay natin, sino ba naman ang ayaw maghari ang Diyos? Definitely gusto ito ng tao. The only reason kaya hindi nagmamaterialize, kasi marami pa tayong priorities. Marami tayong personal priorities na hindi naka-inline o hindi siya nakapaloob doon sa will ng Diyos. Kasi the moment na sinabi natin, let your kingdom come and your will be done. Yun ang next line. Kapag sinabi natin sa Lord, yung panalangin na ito, pag sinabi natin, pag binigas natin, di ba sabi ni Jesus, when you pray, say, pag sinabi mo, let your kingdom come, let your will be done. Sinabi natin na siya na maghari, ang ibig sabihin din nito ay yung kanyang kagustuhan, yung lahat ng kanyang kagustuhan para sa buhay mo, sa buhay mo at sa buhay ko, ay mangyari nga. Amen? So, ibig sabihin, yung mga priorities natin, isa-set aside natin, isasantabi natin, yung mga personal ambition natin. But of course, hindi masama magkaroon ng mga ambition, hindi masama magkaroon ng priorities. Dapat lang, magkaroon tayo ng goal, magkaroon tayo ng mga future goals natin, lalo sa 2015, dapat kasama natin ang Diyos. Dapat kasama siya sa lahat. At siya yung top 1. Siya yung pinaka-top priority ng buhay natin. Amen? So, this time gusto ko sabihin, bago ko pasamantalang magtapos, no, sa aking preaching, gusto kong banggitin na merong at least 5 bagay na gustong pagharian ng Diyos sa buhay ng tao. Lalo na sa buhay mo at sa buhay ko ngayon. Sa 2015, gusto ng Diyos na maghari una at higit sa lahat sa personal nating pakikipagrelasyon sa Kanya. I mean, siya yung maging top priority doon sa relationship natin sa Kanya lang. Wala nang iba pa. I mean, yung pinaka-first and top priority ng buhay natin bilang isang tao, ang ibig sabihin yung pinakamahalaga na meron ang tao na ibinigay ng Diyos sa Kanya, na dapat niyang pagyamanin, i-prioritize, at gusto ng Diyos na pagharian sa taon ng 2015. Walang iba, kundi mismo yung Kanyang pananampalataya. Yung faith mo sa Diyos. Ito yung gusto ng Diyos na unang hawakan sa buhay natin. Yung ating relationship sa Kanya, yung pakikipagtipan natin sa Kanya, in all aspects ng buhay natin, kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng pananampalataya. Once na naghari siya sa ating spiritual life, sa pananampalataya na meron tayo na galing sa Diyos, ang ikalawang bagay na gusto niyang pagharian sa buhay natin ay ang ating pamilya. Family. Yung pamilya natin. Ito man ay biological family or spiritual family. When we say spiritual family, ito po yung church. Kung meron tayong tinatawag na address
I believe hindi tayo NPA, no? Hindi tayo, no permanent address. Lahat tayo may permanent address. Pilipino tayo. Alam mo kung sino ang iyong tatay at nanay. May birth certificate ka, right? May kapatid ka. Kung wala ka man kapatid, sigurado may magulang ka. Amen? So, alam mo kung saan ang place of birth mo, date of birth. At least, no? Sino sa inyo ang di alam kung kailan nag-birthday? O kailan ipinanganak? No? Alam niyo yan, right? Kasi sinabi sa inyo yan. Hindi lang recorded sa NSO, kundi alam mo yan kasi meron kang tinatawag na pamilya. At ito yung ikalawang bagay na gustong pagharian ng Diyos. Yung pamilya natin. Amen? Kung paanong binigyan ka ng Diyos ng physical o biological family, ang Diyos ay nag-design din ng tinatawag na spiritual family. Kung meron kang physical family, may physical life ka, may social life ka, binigyan ka rin ng Lord ng spiritual life na dapat i-nurture, i-cater. Kaya binigyan ka rin ng Diyos ng spiritual family. Kaya may tinatawag tayong church. Kahit saka pumunta, gagawa ang Diyos ng paraan na kung totoong naghahanap ka sa Kanya, magkakaroon ka ng connection sa Kanya, magkakaroon ka rin ng spiritual family. Kaya meron ka tinatawag na church. Kaya nasa church ka ngayon. Nakaupo ka ngayon dyan. Hindi yan nagkataon lang. Hindi yan naimbita ka lang. Dinesign ng Diyos na magkaroon ka ng pamilya. Mahalaga yon. At gusto pagharian ng Diyos. Hindi lang ang biological family mo, maging ang spiritual life mo o ang spiritual family mo. That's what we call church. Yung tinatawag nating family. Okay? Ikatlo, gusto rin maghari ng Diyos doon sa iyong financial life. Pera. Kailangan mo kaya yan. Kaya ka nasa Japan, di ba? Para magkaroon ng pera, makatulong sa pamilya. Di ba? Yun naman ang karamihan eh. So, walang masama na magkaroon tayo ng mapagpala tayo. Amen? Hindi swertehin, hindi malasin. Walang swerte malas sa atin. Lahat dinesign ng Diyos kung ano yung para sa atin. Ang mahalaga, alam natin kung paano tayo lalakad doon. Kung paano natin ma-attain, ma-achieve. So, mahalaga na kapag naghari ang Diyos sa ating spiritual life, paghaharian niya rin ang ating pamilya, iayos niya ang ating pamilya, ang relasyon ng magulang sa anak, magkakapatid, aayusin niya ang lahat ng ito. Paghihilumin niya ang mga bagay na hindi naging maayos sa nakaraan. Amen? Kakaroon ng reconciliation, ng forgiveness, restoration sa pamilya. Ikatlo, gusto rin ng Diyos na pagyamanin tayo. Establish tayo yung ating financial life. Why? Kasi ang finances ang isa sa gagamitin ng Lord para expand. Amen? I-extend yung kanyang kingdom sa lupa. Hindi natin kailangan ng pera sa langit. Right? So, of course, yung pananalapi ay kakasangkapanin din ng Diyos para makita ng mga tao na siya ang totoong provider. Amen? So, sa mga susunod na araw, pag-uusapan din natin yung financial aspect ng buhay natin. Amen? Dahil naniniwala rin ako na gusto ng Diyos na makalaya tayo sa lahat ng ating pagkakautang. Ayaw nyo ba yun? Siyempre, gusto ng tao yun. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo ang nagpapahiram. Amen? Tayo ang nagpapahiram. Ibig sabihin, sa mga susunod, pag-usapan din natin yung tamang pagpapahiram. No? Maaaring ng mga nakaraan, tayo yung nangihiram, darating ang time, tayo naman nagpapahiram. No? Para makatulong sa iba. At higit sa lahat, ma-share natin. Kung hindi man tayo magpapahiram, ipapamahagi natin. Yun ang sabi ng Word of God. Amen? Papahiram natin doon sa mga magnenegosyo, doon sa mga wala, doon sa mga kapuspalad, ipamahagi natin sa abot ng ating makakaya. Amen? Kapag nagbigay tayo, kahit hindi maibalik, yung hindi tayo masasaktan. Okay? So, mapag-uusapan natin, nasa Bible lahat yun. At pang-apat, yung quality of learning. F pa rin siya. Una, faith. Pangalawa, family. Pangatlo, finances. Pangatlo, faculty of learning. Education. Edukasyon. No? Ibig sabihin, pagkatuto, pag-aaral. Pag-aaral sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa
pagsasalita ng Nihongo, kailangan nyo yan dyan, kailangan natin dito sa Japan yan, kundi sa lahat ng bagay. I believe, ang isang importante rin sa panahong ito ay matuto tayo sa ating mga naging pagkakamali. Amen? Pag natuto tayo, pag-aralan natin kung paano naman tayo magiging tama. Kaya mahalaga yung education. Hindi lang sa yung information natin, kundi ma-educate yung heart natin. Dalawa siya. Okay? Yung mind natin, ma-educate siya at ma-educate din yung ating heart. Yun ang tamang edukasyon. Pag-uusapan din natin sa mga susunod. So, meron tayong 5 bagay na pag-uusapan. One is faith. Pangalawa, yung ating family. Pangatlo, yung ating... Excuse me? Okay. Tapos na ako. God bless you all. Okay. Faith, family, finances, quality of learning, at yung panlima, fitness and health. Kailangan natin maging healthy tayo. Healthy body. Okay? Healthy ang mind natin, healthy ang spirit natin, healthy ang soul, healthy body. Fitness and health. That's the last thing. So, yung 5 bagay na yun ang paghaharian ng Diyos. Amen? God bless you all. Okay. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang lahat ng inyong trabaho, ang inyong pamilya, maging sa Pilipinas. God bless you. We love you. And thank you for trusting us. Thank you for trusting His Word. At dalangin ko na magtagumpay tayo for this year, 2015. God bless you all. Isang masagana, mapagpala, at mayamang pagkilos ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay natin para sa taon ng 2015. Onto ni kokoro kara kansashimasu. God bless you all.